Mag-subscribe ka na! Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi ba paimbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. O, Jimboa. Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan, na-miss ko kayo ha. Parang hindi tayo nag-usap kagabi. Gusto niyo ba ang ating Christmas tree? O, di ba? Gawa yan ng aking anak, di ba? Dapat, kwento ko lang sa inyo, dapat, nag-iisip na ako kaninang umaga na pupunta kami ng mall, bibili kami ng 6-footer na, na Christmas tree, no? Hindi ko sinasabi sa asawa ko. Dapat nga, surprise. Tapos, hanggang nasa work ako, iniisip ko siya. Tapos pagdating ko kanina, ayan na, naagawa na siya. Pero hindi siya 6-footer. Siguro mga ano lang yan. Hindi ko alam kung ano yung sukat. Siguro hindi ko alam eh. Basta ganun lang siya. Mga ganyan siguro. So, ginawa ng aking anak. O, Jimboa, meron pang Christmas light yan. Ayan, yung Christmas light na yan, ano lang yan? Di battery. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan, o, Jimboa. Ang charay. Oh my God, mga buweks. December 1 na. And advance Merry Christmas sa inyong lahat. Di ba? Ang bilis ng araw. But anyway, kung gaano kabilis ang araw, ay naku mga buweks, talaga namang napakabilis din ng panahon, di ba? Dati nga, ang talagang tinatawag na powerhouse country sa mundo ng pageantry ay ang Pilipinas lang sa Asia. Pero ngayon, eto na ha, ang Thailand na daw ang legit na powerhouse sa mundo ng pageantry pagdating sa Asian continent o Jiwa or sa Asia continent. Nakakaloka ito. Ang sabi ng mga chay-chay, no more pins na daw. Yan din ang sigaw ng ating mga kapitbahay na Indo o Jiwa. Talaga namang tinutulungan nila ang chay-chay sa anong tawag dito? Sa pagtatalaga talaga, no? Pagtatalaga talaga na ang chay-chay na daw ang talagang legit na powerhouse sa mundo ng pageantry, Jiwa. Kasi tingnan nyo ha, grabe ito mga buweks ha. Ang galing naman din kasi ng mga chay-chay, Jiwa. Nagpapadala din naman sila ng mga magagandang kandidata, Jiwa. Eh, di ba? Ginagaya-gaya nga nila tayo Jiwa. Ginagaya-gaya nila yung ating mga pasabog. So, katulad nga itong lang nakaraan, no? Sa Miss Universe 2024, ang Thailand. Talaga namang ginaya rin ang evening gown ni Gazini Ganados o Jiwa. Pati yung kay Chelsea Manalo na yung doon sa Luneta, yung kumakanta-kanta doon, nagli-lip-sync si Chelsea Manalo, di ba? Tapos sumakay pa siya ng jeep, ganyan-ganyan. Basta yung mga ganun, di ba? Nakakaloka yun talaga yung mga chay-chay. Lahat gagawin nila para makuha ang titulo ng powerhouse, Jiwa. Grabe din ng Thailand, mga buweks, nakakaloka, di ba? Grabe yung kanilang mga galawan, yung kanilang mga bugahan. Kung iisipin nyo, 2 consecutive years, di ba, na lagi silang pumapasok sa top 5. Parang ang nangyayari dyan, natatandaan nyo yung Trump era hanggang sa IMG era, di ba laging nagra-runner up ang Philippines? Parang may pattern ito. Kaya nga wag na kayo magulat na, alam niyo yun, sa mga susunod na taon, or baka next year, ayan, Thailand na talaga ang hiranging Miss Universe at masungkit na nila yung kanilang pinakamimithing corona sa Miss Universe, di ba? Ang sabi nga ng mga Thai-Thai, sila lang daw ang namumukod tangi sa 2 taon na nakaraan sa Miss Universe, no? Ang namumukod tanging Asian country na pumapasok sa top 5. At wala na nga dyan ang Philippines. Sinasabi nila, hindi na daw nag-shine ang Philippines. Nawalan na daw ito ng kinang pagdating sa Miss Universe. Gaano kaya ito katotoo, di ba? No more pins na daw. Ayan ha. Kaya ayan, sigurado na yan, lagi na yan makakaranas na sila ng kanilang top 5, di ba? Ano masasabi nyo dito? Bakit ba sila laging makakaranas ng top 5 or even top 3, di ba?
Well, eto lang yan mga Bwex, no? Well, yun na nga, no? The new powerhouse, siguro with the power of the owner na rin. Di ba? Alam naman nating lahat yan, no? The power of the owner. Siyempre, nandyan din naman si Raul Rocha, di ba? Kaya hindi rin imposibleng masungkit din ng Mexico or lagi silang nasa top 5 or nasa higher placement ang Mexico. Hindi na malabo yan every year, no? Eto nga, no, once yung Thailand nga yung may-ari na, yung CEO na yung may-ari ng Miss Universe organization, they will always be on top of their game, no? Talagang panigurado yan. Siyempre, ikaw ba naman, may-ari ng organization, hahayaan mo bang mapaimbornal ang iyong kababayan? Siyempre, hindi, di ba? So, siyempre, ayan, no, si Hello the Universe, di ba? May payakap-yakap pa kay Chay Chay. Nung after nga nung preliminary, tapos nung after din ng coronation night, sino bang kaakibat or yumakap kay Tai Chai, kay Opal Suchata? Siyempre si Halu the Universe, di ba? Pero normal lang yun. Siyempre, magkababayan sila, no? They both ties. So, okay lang yan. That's definitely fine. Pero siyempre, yung pagpasok pa rin ni, ano, sa akin nga, kung sa akin lang ha, okay lang sa akin maging Miss Universe, si Thailand, kung talagang mas malakas, or kung talagang malakas si Thailand this year. Pero nakita ko si Thailand kasi sa laban niya sa Miss Universe, parang, I don't know, parang mas maganda siya during Miss Universe Thailand. Kung ako talaga, tatanungin nyo okay lang sa akin makoronahan ng Thailand. Basta sana nag-perform ng maganda, di ba? Kung tutuusin lang, mas gusto ko pa si Antonia Persild na makoronahan as Miss Universe last year. Kahit papaano. Kasi si Antonia Persild, mas nagagandahan ako kay Opal Suchata kasi nga nakita ko siya sa personal during Miss Universe Thailand. Pero kung titignan mo yung kalibre, I think Antonia Persild, parang kung ikukumpara mo sa galawan at saka sa overall looks ni Opal Suchata sa Miss Universe 2024. Tulad ng sinabi ko, mas maganda pa siya nung Miss Universe Thailand. Kay ano pa rin ako? Kay Antonia Persild pa rin ako. I think Antonia Persild, kung nakoronahan siya last year, mas okay pa sa akin kesa kay Opal Suchata. Siya yung mas nakikitaan kong may pagka-queenly at saka nakikitaan ko na, alam mo yun, may nakasalpak na corona ng Miss Universe sa ulo ni Antonia Persild. Kesa dito kay Opal Suchata. Well, obvious naman, no, mga Bwex, na laging, alam mo yun, nalalaglag yung magagaling sa Q&A. Lalong-lalo na nung last year, di ba? So, ayan, just like, yun nga, tulad nung nakaraang taon, di ba, sino bang mga malalakas diyan? Si South Africa, di ba? Ang lakas niya sa kudaan. Si Philippines, Michelle Marquez, di ba? And etc. Pero pinaimburnal ni Haluda Universe, di ba? Yung mga magagaling talaga sa kudaan, lalong-lalo na ang Philippines, talagang nilalaglag nila. So, sa tingin ko, yung South Africa, ngayon sila dati, kita mo, laban na laban sila sa Miss Universe, di ba? Pero ngayon, parang wala na lang. Eme-eme na lang padala nila dyan, di ba? Parang wala na rin silang pakialam. Basta maka-join na lang. Kung papalarin, di maganda. Kung hindi, okay lang. Thank you. Ganon. Next candidate nila. Parang ganon. So, ayun. Kasi nga, alam nila na ang Pilipinas, ang South Africa, ang India, pag humawak ito ng mikropono, ay talaga namang kahit yung mga host doon, ay lalamunin nila ng bonggang-bongga. Kaya ngayon, ang ginagawa ng Miss Universe Organization, hindi nila ipinapasok yung mga magagaling sa kudaan. Kasi kahit naman nung last year, kahit naman this year, yung mga candidates na pumasok sa top 3 or top 5, hindi rin naman ganun kagaling sa kudaan, di ba? So talagang nilalaglag nila kasi alam nila, threat sa kanila itong mga ito. Pag bumuga ito ng mga magagandang sagot, tapos hindi nila pinasok sa mataas na rank or hindi nag-penetrate sa top 3 or top 5, maka-question ang integridad at kredibilidad ng organization. Kaya doon pa lang, siguro sa top 10 pa lang, talagang nilalaglag na nila, di ba? So, ang galing maglaro ni Hello the Universe, di ba? At saka, syempre, si Ron Rocha na rin. Di ba? Tapos, ayan, sinasabi nga nila na sila na yung powerhouse, legit powerhouse sa mundo ng pageantry, pero ano yun, tapos ano na, di ba?
Nag-uwi lang naman ng Miss Universe Asia 2024 ang Philippines. May title, di ba? Hindi basta-bastang placement, title, di ba? So, sino na ngayon ang powerhouse sa mundo ng pageantry, di ba? Si Chelsea Manalo lang naman, di ba? Ang Miss Universe Asia. So eto nga no, hangga't syempre nandiyan si Raul, 'di ba? Nandiyan si Hello the Universe, yung mga may-ari ng Miss Universe organization, lagi na silang ano diyan, pasok sa banga. Panigurado 'yan, no? Sa totoo lang, tulad nga ng sinabi ko sa inyo, uulitin ko na naman, syempre sabi ko, wag nating i-judge si Raul muna, 'di ba? Dahil nga syempre, hindi pa naman natin alam yung kumbaga kung anong galawan nito, makikilala pa natin 'yan pag anong tawag dito, pag Miss Universe na or pagkatapos ng Miss Universe. Pero ayan na nga, di ba? Siyempre, nung pagkatapos ng Miss Universe, nakita na natin talaga yung kanilang ano, yung kanilang tunay na galawan, di ba? Na yun si Raul Rocha, alam nyo na. Gusto pala nito mga blonde-blonde, di ba? Gusto niya yung mga ano, mga ganong kulay ng buhok at mapuputi, di ba? Ganyan kay ano, kay Denmark, di ba? May napupusuan na pala itong koronahan noon-noon pa, di ba? Nung nagpunta nga dyan si Denmark, di ba? Binisita siya dyan sa headquarters niya after kay Halu. Tapos, before the Miss Universe, tapos pumunta nga ito dito sa ano, di ba? Sa Mexico. O, ayun, siguro nakita na ni ano, ni Halu the Universe, ay ni Halu the Universe, ni Raul Rocha, di ba? So, bet na bet ng lolo nyo, di ba? Itong si ano, si Miss Universe 2024. Ayan ha. But anyway, ayun nga, parang ang nakikita ko dito, parang, ayan, parang drought season para sa top 5 sa Philippines, no? Parang sabihin natin, wag na lang tayong umasa, kumbaga parang next year or sa mga susunod na taon, parang hindi na ako mabibigla kung hindi tayo makakapasok dyan sa or makakapag-penetrate, no? Kung lagi na lang Thailand, ayan, Mexico, di ba? Pumasok din si Mexico sa top 5, di ba? Nakakaloka. Hindi na ako magugulat pag lagi nandyan si, ano, si Thailand. Hindi na imposible yan or si Mexico. So, laging nakahanda na ang aking utak, no? Para dyan sa Miss Universe every year. Siyempre, ayan, no? Taga kanila, kababayan nila ang owner ng Miss Universe. Kaya wag na talaga tayo magtaka, di ba? Never nang umasa muna, I think, if there is an award for the most popular country in the world. Di ba? The universe, rather. Di ba? Kumbaga tayo na yun, no? Yung mga may pa-special award, di ba? Okay na yun. Kung may makukuha tayo mga special awards, at least kahit papaano, hats down pa rin tayo sa Philippines, di ba? At di tayo basta-basta clapper, di ba? Katulad ng mga ibang kandidata. Well, I'm pretty sure may makukuha at may makukuha pa rin na award every year ang Philippines kung hindi man tayo mag-penetrate sa taas. Bakit? Siyempre, ang sash factor ng Philippines, di ba? Siyempre, kung gaano kaingay ang Pilipinas, ang pageant fans ng Pilipinas, di ba? Sa totoo lang, nakakaabot ng top 5 ang Philippines. Kumbaga, kahit na noong kahit na sabihin natin hindi tayo yung may-ari ng Miss Universe organization, hindi naman sa pang-aano, 'di ba? Nakakaabot tayo ng top 5, 'di ba? Kumbaga sila kaya, no? Parang sila kaya nilang kumbaga kaya lang naman sila nakakaabot ng top 5 dahil din sa may-ari ng Miss Universe organization, 'di ba? Sa totoo lang it would be worth mentioning if if kumbaga if Miss Universe was Asian, 'di ba? It would be worth mentioning talaga, 'di ba? So, but anyway, the only European in the top 5 won the Miss Universe 2024, 'di ba? Ay, napansin niyo, 'di ba? Siya lang ang natatanging European doon. Parang ang ganda rin kung ikaw lang na Asia ang Miss Universe nitong batch na ito, di ba? Nakakaloka yung lalo na kung halimbawa nakoronahan si Chai Chai, di ba? Siguro di lalo nang nagwala itong mga Chai Chai sa social media, di ba? Dahil nga sa kayabangan nila, di ba?
But anyway, tayo rin naman, mayabang din naman tayo sa totoo lang. Pero may karapatan din naman tayo magyabang, di ba? Well, thank you so much sa kanilang Thai owner, no? Well, obviously naman, kaya naman sila pumapasok diyan. Siyempre, automatic na yan, di ba, na nasa top 5. Siyempre, tulad nga ng sinabi ko, kababayan na nila yan na may-ari ng organization, di ba? Kahit ako man, kung ako yung may-ari ng pageant, ng Miss Universe organization, tapos syempre hindi makakapasok yung kandidata natin sa top 5, no? Or kahit na sa sa top 10, syempre, lalong-lalo na sa Miss Universe, 'di ba? Yung sinasabing the most coveted crown sa mundo ng pageantry. Syempre, masasaktan ako, 'di ba? Malulungkot ako, gagawin ko talaga lahat ng magagawa ko para makapasok yung ating kandidata sa makapag-penetrate, 'di ba, ng mas mataas. Kumbaga, ipapasok ko talaga kahit di deserving si Philippines. Charot, no? Pero ang maganda kasi sa mga Pilipino, katulad ng Miss Earth, katulad ng Miss Universe na ginanap sa Philippines, kung hindi talaga kapanapanalo ang Philippines, hindi talaga pinapanalo ng Pilipinas kasi hoda, di ba? So, yan ang maganda sa mga Pilipino. Kahit na tayo yung may-ari ng organization, kung hindi deserving yung Philippines na makasungkit ng corona sa pageant, no? Hindi talaga kinokoronahan. Yan naman ang gusto ko sa Pilipinas, di ba? Well, anyway, ito mga pinagsasabi nila, courtesy na lang ito lahat kay Hello the Universe, di ba? So, ayun. Kumbaga, anong aasahan natin sa Miss Universe? Hanggat nandyan si Hello the Universe, syempre, ang owner, wag na tayong umasa, mga Wex, di ba? So, i-enjoy na lang natin yung Miss Universe, tapos suportahan din natin, or kasabay ng pagsuporta natin, yung ating loyalty sa ating mga kandidatang Pilipina na lumalaban sa Miss Universe. Kapag nandyan si JKN, lalong-lalo na si Legacy, di ba? We won't experience to get a runner-up sa Miss Universe. Parang ganun. Kung makakasungkit man tayo, well, siguro, sobrang lakas na lang at wala na sila talagang excuses para ipaimburnal ang Pilipinas, no? So, ang swerte na lang natin. And even the title holder as well, di ba? So, kung magta-title tayo, kung sobrang lakas talaga ng kandidata natin, wala silang makitang butas, ang swerte natin, pwedeng ibigay sa atin. Pero kung talagang makikitaan nila ng butas, no? Kahit siguro, I don't know, kung siguro kahit na ganun kalakas, kung ayaw talagang ibigay sa atin ng corona or yung placement, hindi talaga natin masusungkit, di ba? So, ganun lang yun. Kasi nga, itong mga may-ari ng Miss Universe, syempre, mas priority nila yung kanilang mga kababayan or yung kanilang bansa kesa sa atin, di ba? Kesa sa ibang bansa. So, ang nakikita ko dito, parang ganyan talaga ka-insecure or intimidated. Itong mga chay-chay, lalong-lalo na yung mga Hindu, sa beauty ng Pilipina, di ba, ng mga Pinay. Even pagdating sa pagdating sa question and answer, syempre mas angat na angat tayo kesa sa kanila, di ba? Hindi lang sa kanila, kahit sa mga latik 'yan. So, kumbaga, yung gown nga tulad ng sinabi ko ni Opal Suchata, copycat din yan, di ba, ng Miss Universe Philippines 2019. Si Gazini Ganados, di ba? So, lahat na lang kinakopy nila. Well, yun naman talagang gusto ni Hello the Universe eh. Alam niyo yan, no? Noon pa man nung nanonood siya ng Miss Universe, di ba lagi nga ito nanonood ng Miss Universe. Lalong-lalo na yung kay Amanda Obdam na talaga namang bet na bet niya. Ang sabi niya nga doon, bibiling niya ang Miss Universe, di ba? So, para sa Thailand. So, anong ibig sabihin noon, di ba? Di ba hindi niya nga bet si Andrea Meza, di ba? So, talagang naghihinagpi siya. Meron niyang video na lagi niyang sinasabi, Philippines again, di ba? Philippines again, ganun-ganun. Kung hindi niyo pa nakikita, meron yan. So, nagkalat lang yan sa social media. So, ganun talaga siya ka-bitter, no, sa ating mga kandidata. So, wag munang winner para di masyadong halata. Parang yan nakikita ko sa mga galawan ni Hello the Universe. Kung bakit laging nasa top 5, runner-up, ganyan-ganyan, no, para hindi halata. Pero panigurado ko, very sooner or later, makukoronahan ang bansang Thailand sa Miss Universe. Kung panahon lang ni Donald Trump, sa totoo lang, nung panahon niya, maswerte na tayo di ba? Napakaswerte na natin na maka first cut. O hindi tayo pala.
ang swerte na ng mga chay-chay na kahit na makapag first cut pa lang sila, 'di ba? Pero wala eh, 'di ba? Mostly ano sila, unplaced sila eh, 'di ba? So can you imagine kung ganyan ang laban ni Antonia Persild at saka ni Opal Suchata, kung si Donald Trump pa rin yung may-ari ng Miss Universe organization, I don't think magpe-penetrate sila ng sobrang until top 5. Siguro si Antonia Persild pwede pa siyang siguro mag top 10, ganyan, pwede pa siyang ganon. Pero top 5 or top 3, nakita niyo naman yung performances niya, di ba? Lalong-lalo na itong si Opal Suchata. Siguro pwede siyang pumasok ng kahit na top 30. Tapos, ayun, karaniwan nung panahon na yun ni Donald Trump, di ba? Laging ligwak ang Thailand nung Trump era, di ba? So, napakasuntok sa buwan or bihira lang silang makapasok sa top or sa pinakamataas, sa top or first cut, let's say first cut. So, bihira sila makapasok ng first cut. Madalas, ligwak sila, di ba? So, talagang malakas ang, ano yung tawag dito, ang power ni Hello the Universe sa Miss Universe talaga. No? Kahit na 50% na lang yung kanyang pagmamayari. Well, desperate times call for desperate measures, di ba? Kung wala itong si Hello the Universe, siguro, sa totoo lang, no, may top or meron na tayong 5th crown sa Miss Universe. Diba? O kaya nag-top 5 tayo sa Miss Universe, sa totoo lang, no? Kung hindi lang si Hello the Universe, kung ano pa rin ito. Kung IMG era pa rin, no? Kung talagang, alam niyo na yung hinahanap ng IMG era, di ba? Or ni Donald Trump, ganyan-ganyan. So, ayun. Parang masasabi mo na, oh my God, so ashamed. Favoritism is real talaga dito sa Miss Universe, no? Nakikita ko na talagang threat tayo sa mga chay-chay. Kung sinasabi nila na powerhouse sila, di sige, sa kanila na yan, di ba? Kung yan ang feeling nila, powerhouse na yan, o sige, sige kayo na, di ba? Wow na lang, di ba? Congratulations, di ba? Siyempre, alam nyo na yung mga galawan, di ba? Parang talaga lang totoo ba? Okay, fine, Hello the Universe, thank you so much, di ba? Bumawi sila eh. Kumbaga makikita mo na bumawi sila after 2021 and 2022 na na-El Tocuyo sila. Talagang bumabawi sila ng bonggang-bongga, di ba? Talagang sinasamantala ni Hello the Universe yung kanyang powers, di ba? Para makapasok, makapag-penetrate ang chay-chay sa Miss Universe. Kumbaga, minsan makikita mo or mararamdaman mo rin pag nanonood ka ng Miss Universe, parang pinipilit talaga kasi nila, di ba? Parang pinipilit kasi nila lagi kahit may mas deserving pang iba na kandidata sa Miss Universe every year, di ba? Well, anyway, kung titignan mo naman, kahit naman papaano, yung mga pasabog naman ng mga chay-chay, magaganda rin naman, in fairness. Magagaling din naman. Kaya lang, syempre, kung isusuma total mo, i-overall mo yung performances, wala pa rin, malayo pa rin talaga sa Pilipinas, no? Well, bottom line nito, nakikita ko, magaling talagang maglaro at magluto. Si Hello the Universe at saka si Raul Rocha, di ba? Nakakaloka. So, ang sinasabi nga nila ngayon, na lagi na daw pumapasok sa Miss Universe sa top 5 and top 3, no? Ang bansang Thailand. At no more Philippines na nga daw ba ito? Gano ito katotoo, mga blacks, di ba? Nakakaloka itong mga chay-chay na ito. Sobra-sobra ang pagkadilulo. Ganun din ang ating syupit bahay ng mga Indo na talaga namang nakikisabay pa. Second na daw sila sa Thailand. Dahil daw ang dami nitong hinakot na major crown tulad ng Miss Cosmo. Ayan meron din silang Miss Grand International 5th runner-up, di ba? And of course, ang Miss Supranational 2024. O, Jimbo, saan ka pa? So, nangunguna na daw talaga ang Thailand as powerhouse country sa Asia. Sinusundan ito ng Indonesia. Ang Philippines daw ay pangatlo na lang. So, no more Philippines na daw as powerhouse country sa mundo ng pageantry. Anyway, mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong gabi? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan. Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye!
See ya!